Hunter x Hunter Chapter 415 at nagsimula nga itong mga tol kay Fury Cove. Bali 2 months nga yun bago ang departure ng Black Whale at makikita natin dyan na ginagamit ni Fury Cove ang Nen ability niya na Full Metal Alchemist. Nag-conjured siya dyan ng isang laptop at pagbukas niya nga nito merong warning sign at sinasabing meron ngang umatake sa kanya. At dito may mga pinagpipilian si Fury Cove kung ano ba yung mga gagawin niya. Merong offense tool, defense tool at other tool. Pagpili niya ng other tool lumabas ang curse removal tool. Kaya naisip niya nga na isang sumpa ang nangyaring atake sa kanya. Pag-click pa dyan ni Fury Cove, ang nakalagay nga ang target ay isang Nen user. Makikita dyan ang larawan niya kung saan may nakalagay na code na PX4098 habang ang target na Nen user nga walang nakalagay na larawan at kahit na anong code. Kaya naisip ni Fury Cove na meron ngang naglagay ng sumpa sa kanya pati na nga rin sa isang tao. Pero sino ba raw kaya ang naglagay na yon? Nakalink nga raw ang target sa kanya base dyan sa Full Metal Alchemist at kung ganun magkasabay nga raw silang nalagyan ng curse. Iniisip niya dyan kung regular army o private bodyguard at kung related ba raw kaya ito sa Succession War. Kung ito nga raw multi-stage manipulation o ancient Nen attack magkakaroon daw agad-agad ng warning sign. Ngayon nga lang daw talaga nag-activate ang curse na yan at wala pa nga raw kaninang umaga pag-check niya ng ability niya at biglang naisip niya nga yung Seed Urn Ceremony. Siguro dahil sa magkasabay ngang nangyari mga tol at naisip ni Fury Cove kung ang isang prinsipe ba nagkaroon ng sumpa kasama siya. Kung ang succession contest nga raw nakabase sa Nen ability, parang kakaiba nga raw kung ang restriction nito hanggang dun sa mga close participants. Pero kung ganun nga raw talaga yung sitwasyon, dapat nga raw lahat ng mga prinsipe at mga gwardyang sasakay ng Black Whale magiging apektado. Kaya naisip niya nga na ang pinanggalingan ng curse na yan hindi ang mismong Succession War. At tanging mga iilang tao nga lang daw ang kayang makialam sa magaganap na Succession War. Kaya naisip niya nga dyan na merong nag-iisang bastard ang kayang gawin nito. Kaya tinawagan niya na nga agad-agad dyan mga tol ang tatay niyang si Bion Netero. Magkausap na nga sila dito at tanong ni Fury Cove kung nilagyan ba raw siya nito ng sumpa. Sabi ni Bion nagulat nga raw siya, nalaman daw agad nito magaling daw talaga yung si Fury Cove. At ang tanong nga raw sa sagot nito ay oo. Isipin na nga lang daw na bless amulet ito para masigurado yung smooth process ng succession contest. At talagang pabor nga raw ito kay First Prince Benjamin. Sagot ni Fury Cove wala raw kwentang magsinungaling ito sa kanya at talagang malalaman niya daw ang totoo gamit ang ability niya. Sagot naman ni Bion, bakit pa raw siya tinawagan ito? Gamitin na nga lang daw ni Fury Cove yung ability niya. Sabi naman ni Fury Cove, ayaw niya nga raw mapatrouble kaya sabihin na nga lang daw sa kanya ang nature ng curse na yon. At sagot ni Bion, mag-activate nga raw ang curse na yan pag namatay ang si Fury Cove. At magiging postmortem na nga raw ito para patayin ng isa sa mga prinsipe. Nilagay na nga raw ito ni Bion dyan kay Fury Cove pagkasilang pa lamang nito. Pero wala naman daw masamang mangyayari kay Fury Cove hanggang sa mamatay nga ito. At nag-activate nga raw ang curse na yan na mag-participate sa Seed Urn Ceremony ang target na prinsipe. Tanong ni Fury Cove, yun na ba raw yun? Totoo ba raw ang mga sinabi ni Bion? Tumawa nga lang si Bion mga tol at bakit daw hindi na lamang i-check niyang si Fury Cove sa ability niya. At tingin niya raw hindi rin ito maniniwala sa kanya kahit gaano niya pa raw i-explain ang curse na yon. At dito niisip ni Fury Cove na ang goal nga raw niyang si Bion ang makapag-travel sa Dark Continent. Kailangan nga raw nito ng matagal at continuous na support kaya mukhang kailangan nga raw nito ng suporta sa magiging bagong hari para ipagpatuloy ang paglalakbay sa Dark Continent. Dagdag ni Bion, hindi niya raw i-reveal ang detalye ng sumpa sa kung sinong prinsipe ang target nito. Gusto ba raw siyang isamon para ma-interrogate pero isa nga raw siyang high-ranking figure sa bansa. Kaya kailangan muna nitong kumuha ng permission sa hari. Pero tingin niya raw papanigan siya mismo ng hari dahil sa tinutulungan niyang mag-proceed smooth lang Succession War. At mula nga dyan dito, bine-verify na ni Fury Cove ang detalye ng curse na yun gamit ang ability niya. Pero dito nga talagang nabigla si Fury Cove mga tol dahil lang nakalagay dyan para mabasa niya ang detalye ng sumpa kailangan nga ng 365 days. Isang buong taon yung kailangan niya mga tol para malaman puli yung detalye ng sumpa. At nung mga time nga na yan mga tol 2 months na lamang bago magsimula ang paglalayag ng Black Whale. Bukod pa nga dyan yung estimated time para makagawa o makapag-conjured ng antidote aabuti ng 100 days. Kaya talagang biglang-bigla siya dyan mga tol at hindi siya makapaniwala sa tindi ng sumpa na yan. Maring mabawasan naman daw yung bilang na yon pero base sa pagkakaintindi niya ng ability niya talagang lampas nga ito sa expectation niya. At hindi na nga raw talaga aabot kung aabutin nito ng isang buong taon. Mula nga dyan nagtanong si Bion kung naririnig pa ba raw siya at ano ba raw ang problema niyang si Fury Cove. Naresolve ba raw nito kahit na maliit na parte ng
curse niya at gaya nga raw ng sabi niya, nilagay niya na ito pagkasilang pa lamang. 20 years na nga raw ang nakalipas at unti-unti nga raw na kumakain ang curse na yun mula sa aura ni Purikov. Meron na nga raw talaga itong sapat na lakas, kaya pagpigil nga raw sa sumpa na yun talagang hindi magiging madali. Sabi naman ni Purikov, in-expose nga raw ni Beyond yung sarili niya dahil ang curse nga raw na ganito kalakas hindi i-deploy sa isang ordinaryong tao. Kaya walang duda, ang target nga raw nito isang NEN user. Kaya sabihin nga raw sa kanya, ang target ba raw niya si Prinsipe Benjamin. Sabi naman ni Ben, magkakaroon nga raw ng mga NENBs ang bawat isang prinsipe. Kaya kahit sino nga raw prinsipe ang target, mas okay na mas malakas ang curse. Pero hindi na nga raw importante yun dahil hindi naman ito maniniwala kahit na ano pang sabihin niya. Galit na nga rito si Purikov at sinabi niyang okay na nga raw na paniwalaan niya ang kalahati ng sinabi ng basura na yan. Kung saan lahat nga raw ng mga nakapaligid dyan kay Beyond tinuturing niyang disposable pawns. At naisip ni Purikov na kilala nga raw yang si Beyond sa paghahalo ng katotohanan at kasinungalingan para ma-mislead nito kung sino man ang kausap niya. Pero meron nga raw talagang katotohanan sa mga sinasabi nito at talagang aalamin niya nga raw ang buong katotohanan kahit na ano pa nga ang mangyari. Sagot naman ni Beyond maganda raw yan pero hindi siya makapaniwala na naririnig niyan sa tauhan mismo ni Prinsipe Benjamin. Paano naman daw ang pagiging pon nito kay Benjamin? Tutol ba raw ito doon? At dyan talagang mas nagalit nga si Purikov mga tol at talagang sumigaw na nga siya. Huwag nga raw ikumpara ni Beyond ang sarili niya kay Prinsipe Benjamin at talagang napakalayo nga raw nito. Siya nga raw at si Prinsipe Benjamin dalawang dahon ng Great Kakin Tree at talagang pinaglilingkuran nga raw nila ng tapat ang bansang ito. Hindi katulad dyan kay Beyond na tanging sarili lamang ang importante. Sagot ni Beyond okay nga lang daw sa kanya masasakit na salita na yan dahil sa relasyon nila bilang magtatay at bibigyan niya na nga lang daw ito ng piece of advice. Ang succession war nga raw maaaring magkaroon ng ibang outcome pero isa nga lang daw ang daan para magpatuloy ang blessing ng Guardian Spirit Beast at magpatuloy din ang prosperity ng bansa ng Kakin. Kaya talagang kailangan nga raw patay ni Purikov lahat ng mga prinsipe except sa First Prince bago pa man makarating ang Black Whale sa Peking New Continent. Ang restriction nga raw ng contest talagang absolute at yun nga ang pumili ng single successor nag-iisang hari. Aaminin nga raw ni Beyond na para ito sa sarili niya pero mamaintain nga raw nito yung good relationship niya sa Kakin. Nare-respeto niya nga rin daw si Prinsipe Benjamin pati na ang mga sundalo nito. Tapusin na nga raw nila ang usapan nila dyan at gamitin na nga lang daw nito ng mabuti ang ability niya para kay Prinsipe Benjamin. At dito nagpapatuloy nga si Purikov sa pag-a-analyze ng sumpa sa kanya. Nalaman niya nga na nasa 9 prints na yung ritual nung i-open niya yung laptop niya kaya ang target nga raw ng sumpa niyang ito isa sa mga top 8 na prince. Naisip niya nga na baka si Prinsipe Camila ang target nito knowing na isa nga rin itong NEN user. At isa nga rin daw talaga itong malaking threat sa kanila. At iniisip niya pa nga na talagang kailangan niya raw i-check ang lahat. So ayun mga tol, mas nalaman na nga natin ang detalye ng curse ni Beyond Netero. At kung ganun, meron talagang curse ang totoong Prinsipe Wobble na wala nga ngayon dyan sa Black Whale. Dahil sa nakasali nga ang totoong Wobble sa nangyaring Seed Urn Ceremony. At kung ganun, talagang kailangan nga ni Kurapika ng tulong ni Gon at Killua. Matindi nga ang curse ni Beyond mga tol at mukhang hindi nga ito kakayanin ng isang NEN Exorcist. Kaya maaaring ang tanging makapagtanggal ng sumpa mga tol walang iba kundi si Nanika. Speaking of Kurapika, cut na nga rito mga tol. At bali 25 minutes na nga lang dyan bago ang declaration ng special martial law. Pinaliwanag ni Queen Oito na ang Yusurai deliver service na gumagamit ng drone at speedboat. At ang mga personal belonging nga raw pwedeng maipadala at ma-receive. Naisip naman ni Kurapika na kung possible pa rin ba raw yan kung makapasok na sila sa Storm Zone. Sabi naman ni Queen Oito ang deadline nga raw 2 weeks from departure at kung magpapadala nga sila ng sulat makakatanggap sila ng reply matapos ang isang linggo. Pero maaaring madali nga raw ang letter na yun dahil sa inspection. Pero kung maipadala niya raw ito ngayon baka maabot ang kapatid niya in 3 to 5 days. At kinuha nga ni Queen Oito ang postcard na ginagamit niya sa kapatid niya. Tiningnan nga ito ni Kurapika at normal naman daw ang postcard na yan. Sabi naman ni Queen Oito normal letter nga lang daw talaga yan at ginagamit na nga raw nila yan kahit na wala pang peligro. Pero sa ganitong sitwasyon nga raw maglalagay siya ng code message na nakasulat sa language ng Yamato. Mamanipulahin nga raw niya yung pagkakasunod-sunod ng mga salita pero may explain nga raw ito dahil sa hindi siya fluent sa language na yon. Kaya sabi nga dyan ni Kurapika kailangan nga raw pumili ng mabuti ni Queen Oito ng mga salita dahil sa baka maintindihan daw ito ng mga sundalo. Huwag nga raw ito maglalagay ng pangalan ng tao pati na ng lugar. At dito magsusulat na nga si Queen Oito at magpapatulong nga siya kay Kurapika. Sabi dyan ni Kurapika sulat
isinulat nga raw muna ni Queen Oito yung mga gusto niya talagang sabihin. At naisip niya ni Kurapika na talagang matinding sugal daw ang gagawin nilang ito. Kahit nga raw makalampas ito sa army, hindi guarantee na talagang makakarating ang drone. O di kaya naman, reliable ba talaga yung post office? Kung makarating naman daw sa kapatid ni Queen Oito yung sulat, magagawa ba raw kaya nito kung ano man yung instruction na isinulat nila? Ang worst case scenario nga, ang malaman ng army ang plano nila at matrace pa nga ng mga ito na ang pupuntahan walang iba kundi si Prinsipe Wobble. Mawawala nga raw talaga sa kanila ang lahat pag nahuli si Prinsipe Wobble at siguradong papatayin nga raw ang Reyna pati na ang mga kamag-anak nito. Kaya napapaisip nga dyan si Kurapika kung itutuloy pa ba raw nila ito o hindi. Kailangan nga raw talaga mag-ingat ng kapatid ni Queen Oito, baka hindi rin daw ito magtiwala sa dalawang hunter na magpakita unless na ma-inform nga nila ito. At dito mga tol, may mga sinabi nga si Kurapika kay Queen Oito. Hindi na nga ipinakita kung ano ba yung mga sinabing yon, pero parang nabigla at nag-alala nga talaga dyan ang Reyna. At lumabas na nga si Kurapika ng kwarto at pinuntahan si Baby Mayna. At sinabi niya nga na magpapadala ang Reyna ng postcard. Tinignan nga lang ng sundalo ang mga postcard at after nyan, itumawag na nga agad siya ng delivery. Agad naman itong dumating at kinuha nga agad ang mga ipapadalang mga sulat. At kasunod nga niyan mga tol, ito na nga talaga ang declaration ng special martial law. In-announce na nga talaga dyan sa buong Blackwell ang pagdideklara nito. Paulit-ulit nga ang announcement at talagang hindi raw ito drill. Kasabay niyan ang napakabilis na aksyon dyan ng mga military at pinapaluhod nga nila at pinapataas ang kamay ng mga tao sa pader. Dito pinapakitang nagpapamasahe si Prinsipe Camila habang nangyayari yan. Pero sabi niya nga lang dyan, pwede ba raw napatay na lamang ang tunog na yon? Tipong parang wala nga siyang pakialam sa naging deklarasyon na yun ng martial law. Dito naman sa room 1003 talagang biglang-bigla si Kuventova. At nasabi niya na nga lang dyan na ang rason ba raw dahil sa hawak niya ang barya ni Prinsipe Sangley. So mukhang may nangyari nga dyan mga tol na talagang hindi niya inaasahan. At baliwala na nga dyan sa room 1003 yung prinsipeng binabantayan niya. Ipinakita nga rin ang room 1004 kung nasan si Prinsipe Cherignich at mukhang patuloy niya pa nga rin pinapractice yung setsu niya kahit nag-a-announce na nga dyan ng martial law. At naisip naman ni Salcom na ang announcement na yan importanteng warning para sa lahat. Sa room 1005 naman naglabas agad ng baril si Rihan at binalaan nga agad si Prinsipe Tubepa pati na nga ang mga gwardiya nito. Preventive measure nga lang daw ito para ma-remove ang necessary threat at kailangan nilang dalhin ng mga ito sa room 1001. Tanong ni Tubepa, gaano ba raw ito katagal? Sagot ni Rihan, si Prinsipe Benjamin nga raw mismo ang mag-explain sa room 1001. Naisip ni Tubepa na kailangan niyang malaman kung bakit agad-agad nagdeklara ito ng martial law at akala niya nga raw inilalaan ito bilang trump card. O di kaya maaaring plano na nga raw talaga ito ni Benjamin at surprise attack nga raw ito laban sa mga higher prince. Mukhang gusto nga raw tapusin agad ang mga ito bago pa man lumakas at mukhang kasali nga raw siya sa mga higher prince na yon. Tanong pa nga ni Tubepa kung pwede ba raw niyang dalhin ng mga gwardiya niya sa room 1001. Sagot ni Rihan okay lang daw yun, after all mga royal army din daw ang mga ito. Pero tatanggalan nga raw ng kahit na anong weapon ang mga ito pagdating sa room 1001. Magsasalita nga raw mag-isa si Prinsipe Benjamin sa loob ng kwarto habang sila nga raw ng mga sundalo nasa labas. Naisip ni Tubepa na hindi niya raw talaga alam kung anong pinaplano ni Benjamin pero hindi nga raw talaga option ang pagtanggi niya. At dito ina-analyze ni Rihan ang nenbis ni Tubepa. Nagpakita nga raw ito nung nagkaroon sila ng kontra kay Kurapika kaya ang assume niya conditional type nga ito. Hindi pa nga rin daw ito gumagalaw kaya palagay niya dahil sa hindi pa bumabalik si Kurapika. Ipinakita naman si Prinsipe Tyson at masaya pa nga siya dyan at mukhang sumusunod nga lang siya sa kung ano man ang sinabi ng sundalo ng First Prince. Sa room 1007 nabigla si Basho dahil nawala nga si Prinsipe Lusurus at pati na nga rin si Rice nawawala. Sabi ni Satobi baka nasa mafia boss daw ito, tawagan raw agad. Tinanong naman ni Basho si Rich kung ano bang pinag-usapan nila ng prinsipe. Sabi ni Rich sinabi sa kanya na i-distract ang gwardiya ng First Prince. Pero sa pagpasok niya ng kwarto nakita niyang pinatay nito ang isa sa mga gwardiya. Nangyari nga raw ito bago ang deklarasyon ng martial law kaya pwede nga raw nila itong panagutin. Dito makikita ang nakataling si Kanjidol mga tol at talagang bugbog nga yung mukha niya. Sabi pa naman niya sa last chapter papatay niya ang sino man nahahad lang sa kanya. Pero mukhang hindi nga siya nakapalag kay Rich mga tol. Parang hindi man lang nga ito nakagalos. Sa isip naman ni Kanjidol yung timing nga raw minor detail lamang. Pwede nga raw itong mapix at sabihing obstruction ang ginawa ng hunter sa kanya. At dahil nga raw sa mga nangyari ililink nila ang mga hunters, ang Seven Prince pati na ang Mafia family na nagtutulong-tulong para sa isang napakalaking conspiracy at sampahan nga lahat ng mga ito ng treason. Dito naman sa room 1011 sinabi ni Queen
gagawin Seko na wag nga raw aalis ng Minister of Justice si Pugetsu at wag nga rin daw papasukin ng kahit na sino sa room na ito. Dito naman sa room 1013, bali yan nga yung room na nasa Nenspace, na-receive nga rin ng Guardian ng First Prince ang mga utos sa kanila. Pero dito talagang nakakahalata na nga si Bisky. Nag-iba nga raw ang behavior ng Guardian yan ni First Prince Benjamin. Umaakto nga raw itong kalmado pero halata niya nga raw sa katawan nito. Kung gusto nga raw nitong palabasin sila sa kwarto, magagawa nga lang daw yun under martial law. At pwede nga raw nilang sundin ang Guardian yan o maghintay na nga lang pagkatapos ng martial law. O di kaya naman itapusin na ang Guardian yan, maghintay nga lang daw sila dyan at maghanda sa isasampa sa kanilang treason. Hindi nga raw talaga sila pwedeng umalis sa kwartong ito dahil sa siguradong hindi na sila makakabalik dyan gaya ng nangyayari kay Belerente. Hindi nga raw ito simpleng ability kung saan napakalaki nga raw ng Nenspace na ito at talagang na-maintain. Kaya maaaring ang restriction one time use nga lang ito. Kung alis nga raw ang 13 Prince dyan sa Nenspace, maaaring mag-reset nga ang ability o di kaya naman mag-hibernation ang Guardian Spirit Beast o ang malala ang mawala ito completely. Kat naman sa room 1014 kila Kurapika. Dito nakatanggap na nga ng utos si Bobby Mayna kay Prinsipe Benjamin. Sinabi niya kay Queen Oito na dahil sa edad ng peak na prinsipe wala itong criminal responsibility. Pero si Queen Oito nga raw madedetain sa kasong treason. Pero ang consideration nga raw ibibigay dahil sa status nito bilang nanay ng totoong Prinsipe Wobble at maaaring maging susunod na hari ng Kakin. Postpone nga raw ang punishment nito until mahanap na ang totoong Prinsipe Wobble. Okay nga lang daw na manatili sa bedroom nito ang Reyna, pero ang pag-alis nga raw nito subject agad sa isang attempted escape. Kaya talagang mag-ingat nga raw ito sa mga gagawin niyang galaw. Sumang-ayon na nga lang dyan niyang si Queen Oito habang naisip naman ni Kurapika na expected niya na nga raw ito. Mukhang tinitingnan daw ng mga yan ang possibility na nandyan nga sa Blackwell ang totoong Prinsipe Wobble. At maaaring ang isang rason nga raw ng martial law ang mahanap agad ng prinsipe pero hindi niya nga raw inaasahan na napakabilis nga nito. Kahit na nga raw pag-responde ito sa ginawa niyang pag-disclose ng mga restriction ng Succession War talagang napakabilis nga raw. Kaya meron nga raw talagang nangyayari na hindi nila alam at meron nga talagang ibang rason na talagang mas importante nga sa lahat. At bali ayan na nga mga tol ang katapusan ng chapter 415. Finally nadeklara na nga ang martial law mga tol at titingnan natin kung ano ba yung mga gagawin ni Benjamin laban sa mga prinsipe. So i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!